Ipinagtanggol ng SSS ang dagdag sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Bukod sa nasa batas, kinakailangan din daw ito para sa mas magandang benepisyo. Narito ang agenda report ni Eugene Adalia. Tuloy na ang 1% increase sa member contribution ng SSS. Ilang mambabatas at mga grupo ang nananawagang isuspindi muna ang dagdag sa koleksyon dahil bugbog na raw ang mga manggagawa sa taas ng presyo at liit ng sweldo. Pero ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, pag-amyenda lang sa batas ang makapipigil dito. 68 years ho na ang SSS in existence. And over the years, ilan hong batas na din ang na-amend. If we don't implement naman the law, then kami naman ho yung would be breaking yung batas. Kami ho naman ang mananagot sa sambayanan. Sa ilalim ng RA 11199 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinaas ang contribution hike ng 1% kada taon mula 12% sa 2019. Ang batas na yan para masiguro daw ang fund viability ng SSS. Ayon kay Declaro, dumoble ang fund life ng SSS to 28 years. Kaya may panawagan siya sa ilang mambabatas. Meron ho kaming contribution subsidy program. Baka ho ang ating mga kapatid na mga mambabatas na nag-o-oppose, na nag-request na i-delay ito, hindi ba po pwedeng i-subsidize nila para sa kanilang mga membro itong dagdag na 190 pesos na dagdag in contribution? Sa taya ni Declaro, ito na ang pinakahuling dagdag sa kontribusyon ng mga SSS member. Ang 1% increase magre-resulta rin daw sa 51.5 billion pesos na dagdag pondo. Mas mahihirapan ho ang ating mga manggagawang Pilipino pag isususpend natin to o i-delay. Kasi ang perang makukuha ho ng SSS ay magagamit ho para mapa-improve pa ang benefits natin in the future. Nakikipagtulungan daw ang SSS sa COA para masigurong walang nasasayang na pera. Hinahabol din daw nila ang mga delinquent employers with unsettled contributions. Para sa agenda, Eugene Adalia, Billionario News Channel.